araw po sa ating lahat, tayo po ay mag-aral ng salita po ng Panginoon. Ating teksto po ay mula po sa Kawikaan, ah, 16:32. Babasahin ko po sa wikang Tagalog, sabi doon, higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan. Higit na mabuti ang taong nakakapagpigil sa sarili kaysa sa taong nakakasakop ng isang lunsod. Sabi naman po sa wikang Ingles, sa NIV translation, sa Proverbs 16:32, better a patient person than a warrior, one with self-control than one who take a city. So, ang ating topic po ngayon is about patient is power. No, makapangyarihan po yung patient. Alam niyo po, in ancient times, no, conquering cities, leading armies was considered the ultimate measure of strength and success. No, nung araw pala, ganun pala yon, no, yung pag paglilid ng maraming army at pagko-conquer ng maraming cities ay kinukonsider na tagumpay nung panahon na yun. Lakas at tagumpay. Kahit naman sa panahon ngayon, no? No, kapag maraming army, malalakas yung army mo, mga intelligent talaga, matatalino sa gera, talagang mananalo. Kahit sa panahon ngayon, ganun pa rin. And victory in battle was highly praised and great warriors were often revered as a powerful figure. So kung isang tao talaga, no, nagtagumpay siya sa isang gera at nakilala siya bilang pinakamatalino, pinakamagaling, no? Ano siya, no? Itatanyag siya na bilang isang pinakamagaling na army or pwedeng umangat yung position niya dahil magaling siyang leader or magaling siya sa pakikipaglaban, no, sa gera. So ano yung pwede nating matutunan? Ano yung teaching natin for today? So unang-una, so inner strength versus external power. So alam nyo yung inner strength natin means yung patience natin, pagiging pasensyoso natin. Sabi nga doon, di ba? Babasahin ko po ulit. No, higit na mabuti ang taong mapagpasensya. Bakit kaya, ano? Kasi kapag may pasensya ka, no, makikita mo doon na hindi ka agad malilid sa mga frustration, sa mga maling desisyon, or sa mga kapahamakan kapag meron kang patient, no? Hindi ka mapapahamak pag meron kang patient. Pero yung external power po is halimbawa, anger when uncontrolled can lead to distraction. 'Di ba pagka nagalit ka, no, nawawala ka na sa control. At hindi lang 'yon, no? Nagkakaroon ng broken relationship katulad ng nangyayari sa panahon natin, 'di ba? So, nagkakaroon nga po ng galit, minsan nagkakahiwalay pati ang pamilya, pati ang pagkakaibigan, pati ang pagsasama rin at nagkakaroon ng mga maraming regret sa buhay kapag no nangyayari itong mga bagay na ito. So, alam niyo po kapag meron ka namang patient, can lead to patient self-growth, self-control, wisdom, peace, and growth. Kapag meron ka namang uh, patience, it can lead to patience, self-control pala, wisdom, and peace and growth. Diba? Nag-lead ito sa tamang pamumuhay bilang isang Kristiyano. So, pangalawa naman, the danger of anger. Alam nyo, anger can lead to judgment and hinder to success. Diba? Alam mo yung danger ng inggit, no? Marami, pwede kang makapatay, pwede kang makasakit ng tao, di ba? Pwede kang, pwedeng masira yung family mo, pwedeng masira yung pagkakaibigan nyo, lahat no? Maraming danger ang galit. Kaya importante po, sabi po ng Ephesians chapter 4:26, no? In your anger, do not sin. Diba? Uh, sa iyong anger, wag ka sana magkasala. So, sabi na wag sanang lubugan ng araw, no, na hindi ka nagpapatawad. So, hindi nawawala yung galit mo sa isang tao. Importante po, no, yung anger can uh, nakakawala po ng leading ng Panginoon kapag nawawala ka sa control, no? Na imbis na nasa control ka ng Diyos, di ba? Nawawala ka ngayon dahil sa galit. So in your anger, do not sin. So pag galit ka, no? Pag yun, huwag mo hayaan na magkasala ka dahil sa galit. O makasakit ka ng tao, makapatay ka ng tao, o marami pang mga bagay na pwedeng isanhi ng galit, no? Na galit na ginagawa po natin. So, pangatlo, self-control as the fruit of the Holy Spirit. Alam naman natin sa Galatians
going into the fruit of the Spirit is love, joy, peace, diba? Patient, diba? Uh, Goodness, faithfulness, and self-control, diba? So, alam naman natin yung bunga ng banal na Espiritu ay control. Kaya hindi pwedeng wala kang control. Kapag meron kang Holy Spirit, meron kang control. Diba? Nakokontrol mo yung sarili mo magalit, di ba? At nakokontrol mo yung sarili mo na uh, dahil doon matukso o gumawa ng mga desisyon na mali doon na hindi galing kay Lord dahil nga sa banal na Espiritu. Nililit ka rin niya, kinokontrol ka rin niya. No, ayaw niya rin na mawala ka din sa align. Gusto niya, control ka. Diba? Guided ka ng Holy Spirit. So, self-control as a fruit of the Holy Spirit. And pangapat po is the long-term benefits of self-control. Ano yung long-term? Diba? People who consistently demonstrate self-control gain respect and trust from others. Ulitin ko, people who consistently demonstrate self-control gain respect and trust from others. Diba? Nakakapagbigay po siya ng respeto at tiwala sa ibang tao kapag nagkakaroon po tayo ng uh, ng self-control. And they're seen as reliable and not swayed easily by emotion or outside measures. Diba? Hindi tayo na agad nasisway na mga pressure, yung mga bagay na pwedeng mag-lead sa atin sa mga maling bagay. Diba? Kasi alam na natin yung long-term benefits. So, titibay ka no, sa lahat ng mga bagay kapag meron kang self-control. So, paano natin ito may apply? So, may application lang po tayong gagawin. So, una, when facing frustration, instead of letting your emotion take over and take a moment to pause and pray and allow the Holy Spirit to help you respond with patience. No, pag nakakaramdam ka ng frustration, di ba, or letting your emotion take over, no, wag mo hayaan, no, ang gawin po natin, mag-pray, mag-pause ka muna, at mag-pray ka at alam mo sa Holy Spirit na mag-respond with patience. So, mag-isip-isip ng maayos no, bago magalit o bago gumawa ng mga maling bagay. Diba? So, in relationship naman po, no, practice understanding and active listening when conflict arise. Kapag ka sa relationship naman daw po, no, kailangan natin i-practice yung understanding, active listening, and when conflict arise, di ba, importante po na no, makikinig tayo at wag tayong pabigla-bigla no, na magagalit. So, don't let anger lead you to ability to empathize no, and communicate and or effectively, communicate effectively. Don't let anger lead your ability to empathize or communicate effectively. Importante po yan, no? Na importante, wag yung galit, no? Na mangibabaw. Imbis na uh, matuto tayo makipag-communicate ng maayos upang maiwasan po ang mga conflict. Pangatlo is in leadership. Sa leadership naman, whether sa work, community, sa bahay, no, hindi dapat tayo controlling, pero dapat encouraging, di ba? Lagi tayong nag-i-encourage ng tao, di ba? So, kasama rin yun. Pero, sa leadership, importante po sa work, sa community, kung nagtatrabaho ka, importante, or sa bahay, na hindi pwedeng controlling ka kasi leadership is not controlling but is about example. So, pangapat is patient, no? Patience. Patience. Pangapat pala, personal growth. No? Pray for the strength and heal and grow in emotional maturity. So, sa personal growth naman, may kita mo naman na lalago ka talaga. No, lahat ng mga pagdadaanan nyo po ay may kita mo yung sarili mo na lalago ka. No, maglilid ito sa kalakasan, maglilid ito sa kagalingan, paglago, emotional maturity. No, magkakaroon ka din ng emotional maturity kasi hindi mo hinayaan na ang galit ang mangibabaw sa iyo. Maraming pong salamat at tayo po ay mananalangin. Tungo na po tayo sa panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga oras na pinagkaloob mo po sa amin. So, maiksing oras pero nakapangyarihan po, Panginoon. At naniniwala po kami, Panginoon, na anuman po, Panginoon, ang kasalanan po namin about patungkol sa galit, patawarin mo po kami, Panginoon Lord. Nakagawa pa kami ng mga desisyon na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin kami linisin mo, gabayan mo,
Panginoon, sa mga oras at tuwa. Tayaan po, Panginoon, na ikaw po ang mag-lead at mag-guide sa amin, Panginoon. Give us patience, Lord God, self-control, Lord God, upang hindi kami manid sa kapahamakan, Lord, at mag-lead pa kami sa tagumpay at paglago, Panginoon. Lord, dalangin ko po maging effective kami sa trabaho, sa leadership, sa ministry, Lord, sa eskwelahan na kung saan po kami, Panginoon, nandoon, Panginoon. Maging effective po kami at huwag mo pong hayaan, Panginoon, na makontrol po kami ng galit sa buhay po namin. Lord, patawarin mo po kami, forgive us for our sin, at sa bawat isa po, Panginoon, na may sakit, Lord, I pray for healing, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, dalangin din ko po, Panginoon, sa mga taong nalulungkot, nalulumbay, nakakaranas ng mga depression sa buhay, dalangin ko po, Panginoon, aalisin mo po sila sa depression ng kanilang buhay. Dalangin ko po sa mga nangangailangan po ng comfort, pagpapala, mararamdaman po nila yung pagpapala na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Maraming po salamat. In Jesus' name, uh, dalangin ko rin po, Panginoon, na hindi lang ito umabot sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Maraming pong salamat. In Jesus' name, amen and amen and amen. Maraming pong salamat sa bawat isa. Kung hindi ka pa nakasubscribe, just click the click button para po, pag may mga bago po tayong mga video, ma-notify po kayo agad. Maraming pong salamat po. God bless everyone.